Name the breath in the gospel, Lord, and by Satan, cast out hindrances right now, my Lord. In the name of Jesus, to the first leading of the pastor, in the prophet of God, in Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Nay na. Praise the Lord. Kanang praise the Lord nga ready na maminaw. Praise the Lord. Kana maminamahal. So, first of all, I give the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty to our loving God, our deserving Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, and the prophet of our loving God, and we always remember and treasure the blessed teaching and memories of San Pastor Lina Gumal Almeida, and all beloved children, and the whole Almeida family, and I also greet my beloved family, my beloved co-precious workers, to all of you, at sa atong beloved mga webcast viewer nga nanood ngayon, nagtsatsaga ang lahat makinig upang malaman natin ano bang ibig sabihin ng The Christian Home. Kristyanong pamumuhay o tahanan ay komposito ng the God-fearing Father, the God-fearing Mother, and the God-fearing parents, and the God-fearing children. Yan ang buo ng tahanan. Ay mga mahadlokon sa Diyos ng mga tatay, nanay, o mga ginikanan at mga anak. Kailangan mabuo po yan sa buong natawag Kristiyanong pamumuhay. The Christian church cannot flourish without the Christian home. A Christian church daw cannot flourish. Ang ibig sabihin ng flourish, to grow well, to be very successful, magtubo, without the Christian home. So the Christian home is a backbone of the nation and the salt of civilization. Ang Kristiyanong pamumuhay, tahanan, is the backbone. Ano bang yung backbone nyo? Parang haligi ba? Amen. To straighten and encourage the backbone of the nation, the salt of civilization, asin ng atong civilization. Palakpakan natin, Diyos. At so, nakasulat sa preamble natin, mayroon tayong tinatawag na family home, family code. Kaya, the Christian home is the backbone of the nation and the salt of the civilization. Then, a Christian home is an institution where parents are bound together by Christian love, where children are welcome and scripturally instructed. And the Lord Jesus is not only the supposed head of the home, but the actual head, where parents and children gather daily for family worship. Palakpakan po natin, Diyos. Naintindihan nyo ba? A Christian home daw, ang Kristiyanong tahanan, is an institution. Katulad ba ng parang eskwelahan, institution. Instituted where parents, may ginikanan, are bound together by Christian love. Kailangan mabuo tayo ng Kristiyanong pagmamahalan. Amen. Where children are welcome and scripturally instructed. Nga mga anak ay welcome sa panimalay at sila'y matuturuan ng talagang nakasulat sa banal na kasulatan. And the Lord Jesus is not only the supposed head of the home, hindi lang kuno ang Panginoon Kristo ang talagang kailangan maging pangulo ng ating tahanan, but the actual head, ang tunay nga pangulo, where parents and children gather daily for family worship. Ang tinuong pangulo ng tahanan ay ang ginikanan, ang nanay, tatay, mga anak na sila'y araw-araw sama-sama na magpupurit, magsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? So where parents and children will gather daily to worship. Yan po matawag na Christian home tayo kung ang nanay, tatay, mga anak sama-sama palagi na nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. We call them Christian home. Pero kung may isa sa pamilya, mga anak, tatay, nanay, hindi po mabound together sama-sama araw-araw na magpupuri at magsamba, hindi po matawag yung Christian home.
Hindi po sila instituted. Hindi sila grupo sama-sama. Kaya ang pamilya, ang Kristiyanong tahanan ay binubuo. Amen? Amen. Institution by parents are bound together by Christian love. Kristiyanong pag-ibig. Well, children are welcome and scripturally instructed by the Lord Jesus, not only supposed the head of the home, but the actual head were parents and children gather daily for family worship. Matawag lang ang atong tahanang Kristiyanong tahanan kung ang nanay, tatay, mga anak araw-araw sama-sama sumasamba sa Diyos. Pero kung ang tatay lang nagpupuri, ang nanay, hindi. Ang nanay, tatay, sumasamba, mga anak, hindi. Hindi po matawag ang iyong tahanan, Kristiyanong tahanan. Amen. E tandaan natin ito. Yung mga anak, sumasamba. Yung tatay nanay, hindi po matawag yung tahanan yung Kristiyanong tahanan. Bakit? Hindi po kayo sama-samang nagkaisa. Kaya yung iba yung pinupuntahan. Dapat araw-araw, daily, gathered to worship the Lord. Ang iba nagpupuri, iba nanonood ng TV, iba nagbabasa ng comics, iba doon sa tabing daan, nagchichismisan. So wala po. Hindi po matawag Kristiyanong pamumuhay. Pag hindi po nagkakaisa yung pamilya, mga anak at mga parents, wala po ang presensya ng Diyos sa inyong tahanan. Hindi po matawag na Kristiyanong tahanan yan. Bakit? Hindi po instituted. Amen. Amen. Nagkanya-kanya silang diskarte. Kaya kailangan maintindihan, ano bang tahanan natin ngayon? Kristiyano ba? Ano bang nananahan sa buhay natin, sa tahanan natin? Matawag ba natin yung Kristiyanong tahanan? O sanlibutang tahanan? O ano ba yan? O standbayan lang ng mga tao? Ito po kuminsan ang hindi maintindihan ng mga Kristiyano. Kaya gulo, magubot, grabe, hindi maintindihan. Bakit? Hindi po buo ang loob ng tahanan. Hindi po nagkaisa. Kanya-kanya silang diskarte. Hindi makita yung Christian love, Kristiyanong pagmahalan. Well, children are welcome. Welcome ang lahat na anak scripturally. Verse by verse balaga ang tinuturo sa kanila. They are instructed scripturally. Ituruan sila. Sino magturo? Yung mga nanay at tatay. Ngayon, mga nanay at tatay, binibersikuluhan nyo ba, tinuturuan nyo mga anak nyo sa tahanan? O baka kayo pang tinuturuan ng mga anak nyo? Ano bang tinuturo ng mga tatay, nanay sa tahanan? Siyempre, i-gathered mo anak mo araw-araw to worship and give praise to our loving God. Hindi yung pagising natin sa umaga, yung ating pinapalakpakan yung mga manok, yung ating pinapalakpakan yung kaldero. Dahil busy na tayo, bumaba sa ating tahanan, pupunta sa ating trabaho, pupunta sa ating negosyo. Busy po tayo kaya hindi natin ginigising ang mga anak natin, kinakamusta sa mga kwarto nga dapat we are bound together to offer the sacrifice of praise and worship to our loving God. Dahil po yung tahanan po natin Kristiyanong tahanan. Yung mga nagpuyo dyan ay Kristiyano. Ano bang ginagawa ng Kristiyano? Ay nagpupuri at sumasamba sa ating buhay nga Diyos. Di mga magapalakpak. Maminaw mo para malaman yung buhay natin na Kristiyano ba tayo. A Christian home is a place where members of the family enjoy rest, privacy, a sense of security, and learn to work, play, pray, and plan together. Yan pong laman ng tahanan ng Kristiyano. Christian home is a place, lugar,
where members of the family enjoy rest. Magpapahinga, privacy, they have their own privacy in their home, their rooms, their bed, everything. Meron silang privacy. The sense of security, ano yon? Sense of security, may seguridad sila. Paramdaman ng security. They are security. Secured sa loob ng tahanan. And learn to work. Matuto silang magtrabaho, konting relax, at manalangin. Nanalangin ba kayo sa iyong tahanan? 10 lang. To pray and plan together. Nagpupuri, nanalangin at pinaplano natin lahat-lahat yung atong gawin natin sa araw na to at hanggang bukas. Yan ang Christian home. Institution kasi yun eh. Kaya pinaplano. Plan together. Palakpak. The Christian home is one in which the members learn to regard one another as having equal rights. Ano ba yung regards? Care or concern sa imong kapwa. You care your sister, you care your brother, you care your parents and your mother. Ito po ang nakita sa Christian home. Hindi yung bala ka mo diya. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi po yan. Ang Christian home is one in which the members learn to regard. Magkaroon ka ng concern and care sa imong kapwa sa sulod sa panimalay. To regard one another as having equal rights. With loyalty, maging loyal ka sa nanay mo, loyal ka sa tatay mo, at loyal ka sa anak mo. Honesty, maging honest po. Hindi po tayo maglimbungan doon sa loob ng tahanan. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Tayo mga anak, di natin nakawan yung ating mga mama at papa. At tayo mga nanay at tatay, natin turuan na natin ng mga luko. In Christian home, there is honesty and loyalty and cooperation. Cooperation, pagkakaisa, as practice, are practiced and learned by its member of the family team. Nilang pamilya, isang family team. Parang basketballan, may teamwork po tayo, palakpakan natin ang Diyos. It's a family team. Kailangan nag-intindihan kayo lahat sa loob ng tahanan. Amen ba? Honesty, cooperation are practiced and learned by its member. Turuan ang bawat membro of the family team na magkakaisa. Distribution of works, distribution of duties, distribution of plan, lahat po nakaplano sa loob ng Christian home. Importante talaga yung ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Mga anak, sa Sunday, maaga tayo magising, magpuri tayo, magbihis, i-prepare yung mga damit nyo, gabi pa lang. Para sama-sama tayo pumunta sa sambahan. Yan po nakaplano because it is a team. Kompleto yan. Cooperation are practiced and learned by its member of the family team. Palakpakan po natin, Diyos. A Christian home is one that radiates Christ, welcomes strangers, and dispenses hospitality without measure. Radiates Christ, meaning to proceed in a direct line from toward a center. Ibig sabihin, yung ating buhay bilang Kristiyanong pamumuhay is one of radiates Christ. Nakasintro palagi, nakapokus palagi, nakaproceed palagi in a center aisle sa ating pinakamamahal na Panginoon. We are Christ-centered Christian sa ating pamilya. Amen ba? Amen? We welcome stranger. May mapunta sa ating balay, wini-welcome po natin sila. And dispenses hospitality without measures. Ginadispense natin, ituro natin hospitality. Na maroon tayo mag-asikaso, mag-abi-abi ng ating mga kapitbahay, mga silingan, kapwa Kristiyano, mga minahal sa loob natin tahanan. Without measure. Walang limitasyon. Amen? Hindi yung pakyatin lang natin sa tahanan natin, yung close nating Kristiyano.
Hindi natin close Kristiyano, hindi natin pakyatin sa ating tahanan, hindi po yan matawag na Christian home. Amen? Dahil close mo lang siya, your best friend, yung best Christian nga Kristiyano mo, yun ang palagi sa bahay mo. Yung hindi mo pala close, hindi mo na papasukin. Huwag natin papasukin siya, okay? Hindi po yan. Ang Christian home, Kristiyanong tahanan, welcome po ang lahat ng tao, walang measure. Palakpak. Wala tayong pinipili. Even strangers, welcome natin. Estranghero lang doon, natin kilala. Welcomein natin. Paupuin natin, painumin natin ng tubig, pakain natin, at siran po natin ng salita ng ating pinakamamahalang Panginoon. Dahil yung tahanan natin, Kristiyanong tahanan yan. So welcome strangers and dispense hospitality without measure. Palakpakan po natin, Diyos. Maminamahal. Maraming meaning ang Christian home. Isa-isa ko po. A Christian home consists of God-fearing father. Ito na. Nanginaw ba kayo? Christian home consists na palooban of God-fearing father. May takot sa Diyos na amahan. God-fearing mother. May takot sa Diyos na nanay. At God-fearing children, may takot sa Diyos na mga anak. Yun pong loob ng Christian home. Palakpakan po natin, Diyos. A Christian yung consist na palooban. Amin ba? Ha? Of God-fearing father. Kailangan ang father may takot sa Diyos. God-fearing mother and God-fearing children. Katulad po nakasulat sa Biblia, pakibasa ng Brad. In Genesis chapter 18 verse 19, pakibasa. Babasa natin diyan is one of the best pictures in the Bible of a Christian home. In Genesis chapter 18 verse 19. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Genesis, kapitulo 18, versikulo 19. Kay siya mailako, aron magasugo siya sa iyang panimalay sa ulahi niya, aron magabantay sila sa dalan sa Ginoo nga sa pagbuhat sa pagkamatarong o sa katarungan, aron Ginoo makapadala sa ibabaw ka Abraham ni adtong ginapamulong mahatangod kaniya. Palakpakan po natin, Diyos. Amen? So God first recognized Abraham's success in the home and then granted him greater responsibilities. For I know him that he will command his children and his household after him, and these shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Palakpakan po natin, Diyos. Sapagat siya ay aking kinikilala upang siya ay mag-utos sa kaniyang mga anak. Inutusan ng Panginoon si Abraham. At sa kaniyang sangkabayan, bahayan, pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon. Tama, maingatan. Maingatan natin ang daan ng Panginoon na gumagawa ng kabanalan at kahatulan upang pagdating ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Palakpakan po natin, Diyos. Yun po, tinuturuan ni Abraham ang kanyang pamilya na bantayan palagi ang daan, how they walk in the way of the Lord. Yan po ang tinuturo ng tatay sa pamilya. Tinuturuan po natin ang ating anak. The best picture in the Bible ng Christian home nga tinuturo ni Abraham sa kanyang mga anak, siyang pamilya. Nabantayan palagi natin yung daan ng ating Panginoon patungo sa kanyang katuwiran at sa kanyang kabanalan upang hindi po tayo malihis sa ating buhay espiritual. Yan pong ginagusto ng Diyos sa mga tatay at nanay. Palakpak. Everybody praise the Lord. So, inuna ng Diyos, God first recognized Abraham's success in the home and then granted him greater responsibilities.
Malaking responsibilidad yata kay Abraham, mga minamahal, nagsaksi siyang panimalay. Bakit siya po ang unang inutusan ng Diyos na tumuro sa kanyang panimalay? Amen. Amen. So, magkaroon tayo ng God-fearing father in our family. Ama na mayroong takot sa Diyos. Mga ama, sumigaw ng praise the Lord. Wala, may mga ama, tulog naman. Mga ama nga may takot sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Yun. Amen ba? God has placed the husband as the head of the home, and Abraham commanded his household faithfully. Inutusan ni Abraham ang kanyang pamilya na sila maging tapat, sincero. The household includes his wife, children, and servant. Lahat, pati ang asawa, pati ang mga anak, lahat, pati ang mga alipin. Ituruan ni Abraham nga sila po'y maging tapat, sincero, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ano bang tinuturo natin sa ating mga anak, mga ama? Katulad ba sinuturo ni Abraham? O baka hindi natin sila tinuturuan? Ito po ang ating obligasyon, responsibilidad na malaki para sa ating mga anak. Kaya magkulang tayo sa turo sa ating mga anak, lalaki sila na walang batasan. Hindi marunong mispito sa iyo, hindi marunong mispito magtakot sa Diyos, hindi marunong sumunod sa katwiran sa Panginoon. Kaya ang mga bata natin habang maliit pa sila, tuturuan natin sila in the way of the Lord. Amen? Turuan natin sila. Yan po ang responsibilities ng tatay na mayroong takot sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Kaya ang abana, ang asawang lalaki, siya po ay pangulo ng kanyang asawa, babae. Even as Christ is the head of the church. Kung ikaw ay padre di pamilya, ikaw talagang mangulo sa imong anak, asawa, na magturo ng tamang katwiran, kabanalan, at daan sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen ba? Everybody praise the Lord. So, it is the husband's duty to love his wife. Nakikinig ba kayo? It is the husband's duty to love his wife. Duty daw ng bana na mahalin niya ang kanyang asawa. Ephesians 5:25, hindi natin basahin kasi alam nyo na yun. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Bana, asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawa kung paano ni Kristo gimahal ang iglesia. At binigyan niya ang kanyang buhay para sa church. Palakpakan po natin ang Panginoon. So bilang tayo lalaking asawa, ibigay din natin ang buhay natin para sa ating asawa. Hindi natin awayin yung ating asawa, hindi natin pwede pasipalan ang asawa. Mahalin natin ating asawa dahil utos po, that is God's order. Amen ba? Amen. Because this is God's order. And the home that reverses, it breaks God's plan and destroy the peace of that home. Ang order ng Diyos ganon, mahalin mo ang asawa at yung pamilya, turuan mo po. At ang tahanan nga nag-reverse nila, kinukontra nila, it breaks God's plan. Winawasak natin ang plano ng Diyos sa atin and we destroy the peace at the home. Pag hindi natin sinusunod ang gusto ng Diyos sa ating buhay, binibreak natin, winawasak natin ang plano ng Diyos sa ating buhay, ina-destroy natin yung kapayapaan sa loob natin ng tahanan. Kaya darating sa ating kaguluhan, walang peace of mind, joy, gubot ang ating pamilya. Bakit? Hindi po natin sisunod ang order ng plano ng Diyos sa ating pamilya. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya tandaan po natin. So mayroon naman dito, it does not mean that the wife is a slave beneath the husband feet. She is in helpmate taken from his side to remain at his side an equal partner. So, ganon. Humo ang asawa, pangulo sa ating pamilya, nga ba ang bana,
mahalin niya ang kanyang asawa, hindi naman ibig sabihin na sabi dito daw, this does not mean that the wife is a slave. Barang katulong lang ba, slave. Beneath the husband, sa ilalom lang palagi ng bana, husband's pet. She is an helpmate taken from his side. Siya po'y katabang, katulong, nagikan po, kinuha dito sa gusok niya to remain as his side. Kaya palagi siya manatili sa kilid natin ang ating asawa, an equal partner. Palakpakan natin Diyos. Kayo nga asawa natin, palagi po sa ating kilid yan. Amin ba? Dahil kinuha sa dito sa ating gusok, dito yon. Pero, atin siyang himuon equal partner sa buhay. Patas, parehas ang atong tingin. Hindi yung, akong panlili pamilya. Ako masunod. Ako ang alas. Amen. Ikaw dos lang. Palakpak. Kawawa naman yung ating asawa, mga mahal nga asawa, anao nato. Amen ba? Ako naghanap buhay, ikaw wala. Tulog ka lang tulog. Hindi ka pa makatimpla sa akin ng kape. Hindi ka makalaban akong labakara para mapunasan ako. Hindi po natin gawin yung asawa natin. Ilagay palagi natin sa ating tabihan. Kaya galing sa ating gusok, ang ating beloved wife. It is, you treat him as equal partner in your family. Amin ba? Pag malungkot ka, yung asawa mo kumport sa iyo. Yung asawa malungkot, ikaw naman magkumport sa kanya. That is the order of the Lord. Pag i-reverse natin, it breaks the God's plan in our life. Mawala yung kapayapaan sa ating tahanan. Bakit? Ang mangyari, puro lang kamo away. Simpleng bagay lang, ulam lang, nag-away na. Amen. Ginamos lang yung ulam, nag-away pa. Ginamos na lang nga, mag-away pa. Okay lang sana kung fried chicken. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa nating buhay, puro na lang fried chicken ang ulam. Dapat ginamos naman. Kung ginamos naman, nag-away naman. Kung ano naman ang atong ginabuhi, wala na may asinso, puro na lang ginamos. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. May makain tayo't wala, still na natiling ating Kristiyanong tahanan na nagmahalan tayo ng intindihan dahil order ka na ng ating Panginoon upang lahat tayo ang kapayapaan manatili sa ating tahanan at tayo makasunod sa gusto ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Palakpak. Amen ba? Yan po ang gusto ng ating mahal na Panginoon. At ang bana, sabi ng Lucas 14:26, a Christian husband will always put Christ first in his life. Ang bana ay pirmi niya ibutang si Kristo nga unagod sa iyang kinabuhi. Palakpakan po natin ating Panginoon. A Christian husband will always put Christ first in his life. Pakibasa brad. Luke chapter 14 verse 26. He must love his wife, but he must love Christ more. Mahalin niya ang asawa, pero mas mahalin niya ang ating mahal na Panginoon. Amen ba? Hallelujah, praise the Lord. Lucas Kapitulo 14, versikulo 26. Hallelujah, praise the Lord. Kung adunay tao nga muanhi kanako o dili siya magadumot sa iyang kagulingon, amahan o inahan o asawa o mga anak o mga igsuon lalaki o mga igsuon babae, oo, o bisan sa iyang kagulingon, inibuhi, dili siya mahimong akong tinunan. Amen. Palakpakan naman ng Diyos. So kinanglan palagi niya ilagay ang kanyang Panginoon sa sarili niya. Kaya una, ang iyang kamuhian ang kanyang sarili. Amen ba? Amen? If anyone come to me, hate not his father. Alam mo, ilangan, pamutan mo yung sarili mo eh. Mga minimal, unahin mo palagi ang pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal.
and wife and children and brethren and sisters and his own life, he cannot be my disciples. So kailangan ang bana Kristiyano palagi si Kristo una sa puso niya. Upang mahalin niya ang kanyang asawa, mga anak, pero mas mahalin niya sobra labaw ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Everybody praise the Lord. Dito naman tayo sa God-fearing mother. Mga nanay na may takot sa Diyos. Almost of great men have been made great by one or two loving woman. A godly mother or a devoted wife, they are tremendous assets. Ang mga tao ko nun sa labas, sa libutan, tinawag sila mga great, mga nagko nga tao, hindi basta-basta. Dahil nagdubli-dubli ang asawa nila. Amen. Amen. Almost all great men have been made great by one or two loving wife. Aban, the godly mother or a devoted wife, they are tremendous asset. Yung makadiyos daw na nanay at siya devoted nga asawa, siya po'y nahimo siyang tremendous asset sa buong tahanan ng pamilya. Amen ba? Tremendous between grabe. Palakpakan po natin Diyos, mami naman. Ha? A godly, makadiyos. At devoted nga asawa sa ating Panginoon, they are tremendous assets. Grabe, hindi sila basta-basta nga asset sa iglesia. Mga silang tahanan. Bakit sila po yung makadiyos? At sila po ay devoted nga mga asawa sa ilang bana, siyang anak, tahanan, pamilya, labaw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos, maminamahal. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pero nakasagay sa Biblia, bilang asawa, wife, submit yourself unto your husband as unto the Lord. Asawa, isubmitar nyo, you have to submit yourself to your husband. Ipasakop mo ang iyong kaugalingon, ang iyong sarili sa iyong bana. Amen ba? As unto the Lord. Dahil sa ating mahal na Panginoon, palagpakan po natin Diyos. Everybody praise the Lord. Kaya minahal ka naman ang iyong asawang lalaki, so kailangan ipasakop po rin ang iyong sarili sa iyong asawang lalaki. Amen ba? Kung nagpapasakop ka ba sa iyong asawang lalaki, kumukontra ka ba? Kumukontra ka ba? Siyang plano at mga desisyon? Dahil ginampanan naman ang asawa mong lalaki, binahal naman kanya. Amen? Amen. So kailangan ipasakop mo ang iyong sarili sa iyong asawang lalaki. At para yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung anong gusto na yung asawang lalaki, magandang plano naman, sumunod ka na lang. Huwag ka na kumontra. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kasi minsan mga asawa, maganda na yung plano ng desisyon ng asawang lalaki, kukontrahin pa. Ang gusto, sarili niya masunod. Hindi po pwede. Kasi sa Biblia, ang asawang lalaking pangulo. Pero mahal ka naman na yung asawang lalaki. Diba? So, ang gawin mo lang, sabi sa Biblia sa Ephesians 5:22, ipasakop mo na yung sarili mo sa iyong asawang lalaki para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Upang walang kaguluhan darating sa ating pamilya. Palakpak. Sarah was exemplary. Exemplary meaning serving as one example of something. Ibig sabihin, si Sarah ay naglinging serbisyo talaga na as an example sa yang banang si Abraham. 1 Peter chapter 3 verse 6. Even so Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. No, 1 Peter 3:6. Napa ba mo niya? Praise the Lord. 1 Peter 3 verse 6. Maingon kang Sarah nga nagmasinugtanon kang Abraham ug nagtawag kaniya nga Ginoo ug kamo karon nga mga anak ni Sarah kun kamo
magtinarong og dili magpalisang sa bisan unsa. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody praise the Lord. So, diyan po nakita niyo po, mga minamahal, nasa Bible po. Nga you have to, wife, you have to submit yourself unto the husband as unto the Lord. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters we are, kita nga mga anak daw ni Sarah nga mga asawa dito. As long as we do well, are not afraid of any abasement. Kung tayo daw ay gumagawa ng mabuti dito, mga nanay, mga asawang babae, hindi po tayo matakot sa mangyari sa buhay natin. Bakit po? Sinusunod po natin yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na mahal pa rin tayo ng ating asawang lalaki. Amen ba? Palakpak. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Ba? Mahal tayo eh. Kaya yung tawag natin sa ating mga beloved wife, beloved eh. Sweetheart. Iwan ko lang kung sweetheart man tawag nyo sa asawa nyo. Kami yung sweetheart ko eh. Sweetheart. Sweetheart kami, sweet kami. Sweet yung puso namin eh. Alam, beloved ko, tawagin, Papa. Kung bakit na tawagin? Siyempre, matanda ako sa kanya. Sweetheart. Yeah. Pa. Minsan ayaw ko sana magpatawag ng papa kasi sabi ko, bakit nagpapapa ka ako? Dapat sagutin mo ko sweetheart din. Yeah, matanda ka na eh. Hindi ko lang kinontra. Amen. Kasi sabi nga, wag na tayong magkontrahan eh. Natanggapin na lang natin. Amen. Eh, maputi naman yung buhok natin, katulad kay Brother Roger. Everybody serves the Lord. Pero sa Bible, yung mga puputing buhok, swerte yan. Pinagpapala, sabi niya, blessed is a man who had a grayish hair. Bulahan daw ang taong puti ng buhok. Kaya mga puting buhok sumigaw ng praise the Lord. Yeah. Amen. Amen ba? Ikaw ba, Di Roger? Mahal ka ba ni Sister? Beloved mo? Kalimutan ko tuloy yung pangalan. Ha? Ay, Sterlita. Sterlita, narinig mo ba? Mahal mo ba si Brother Roger? Murag, hindi ata, hindi sumasagot. Beloved Sterlita, mahal mo ba si Beloved Brother Roger? Hindi sumasagot, Brad. Ikaw, mahal mo ba si Sterlita? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iyon po ang mga tunay ng Kristiyano. Puti ng buhok, grabe pa rin ang pagmamahalan. Amen. Everybody serves the Lord. Di wala tayong magawa eh. That is the order of the Lord in a Christian home. So kung sino mag-reverse dito, you breaks the God's plan in your life. Then papasok po ang kaguluhan sa buhay nyo. Ang peace in your home mawala. Dahil bakit? Hindi po kayo sumusunod sa order ng Diyos sa buhay nyo. Nga dapat bana, lalaki, asawa, mahalin mo ang iyong asawa. Husband, love your wife, and wife, submit yourself unto your husband. Ipapasako po natin. Yan pong utos ng ating malapay na. Saka tulad niya, Sarah. Si Sarah, sumusunod kay Abraham, tinawag niya pang Panginoon. Sabing grabe yung pagrespeto niya kay Abraham. Kasi si Abraham propita eh. So yan po ang ibig sabihin. Dahil bakit inisip niya, Abraham is the head of the home, of the family. Siya head sa kanya, kaya parang he called him Lord. Big saying, Lord meaning small alien. Lord meaning mas pangulo sa kanyang pamilya. Mas mataas sa kanya ang kanyang asawang lalaki. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Everybody serves the Lord. Tandaan po natin, mga minamahal. So dito tayo sa God-fearing parents. Pariyubot. A home cannot be happy without children. Amen. God-fearing parents. Ang pamilya, hindi mo daw maging happy kung walang mga anak. Mga anak, magsinggit, praise the Lord. Saudi naman. A home cannot be happy without children.
Kaya yung wala mga anak, malungkot eh. Pasensya na ka mo ha. Kaya manalangin kayo na magkaanak kayo. Wala imposible sa Diyos. Amen. Wala imposible sa Panginoon. Dahil si Sarah nanganak 90 na. Si Abraham 100 years old na. Pero pag gumawa ang Diyos para mabuo ang pamilya no, matawag ka mong Christian home, kailangan mayroon ka mong anak. Dahil hindi maging happy ang pamilya pag walang anak. Kaya don't lose your hope. Trust in the Lord. Manalangin. Lord, anong plano mo sa buhay namin? Bigyan mo kami. Sabi ng Biblia, ang tahanan hindi maging happy pag wala mga anak. Wala kami anak, Lord. Malungkot kami. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng supling anak upang ang aming pamilya mabuo nga tunay nga pamilya, Kristiyanong pamilya. Bakit? Mayroon kami mga anak. Kung hindi naman, Lord, mga anak, bisan anak na lang. Palakpakan po natin ang Diyos. Ha? The parents who deliberately hinder the birth of a family are disobeying God and waiting for judgment. Itong delikado. The parents who deliberately hinder the birth of a family are disobeying God and waiting for judgment. Ang mga disobey sa Diyos at sila maghintay ng judgment. Delikado pala. Kaya hindi nyo pwede sabihin, hindi na tayo mga anak. Be fruitful, mabungahon, and multiply, marami ka. And replenish, punuin natin yung lupa. Palakpakan natin ang Diyos. Pero nakalagay, sa Bible yan, Genesis 1:28, ihanda nyo. Ha? But in some cases, God closes the womb and even though parents pray for children, their prayer are denied temporarily or permanently, like Hannah. Nakalagay naman dito. In some cases daw, ang Panginoon daw sinisiralo yung tiyan nila para hindi makaanak. Even though parents pray for children. Ibang ginikanan ko noon, nanalangin siya para magkaroon ng anak. But ang ilang panalangin, dinideny. Hindi po pinapakinggan. Pero temporarily, and permanently, or permanently, katulad ni Hannah, walang anak. Pero wala imposible sa Diyos eh. Basta yung temporary lang, wala ka pa anak. Baka pagdating sa edad yung 60, makaanak ka na. Palakpakan natin na Diyos. Amen ba? Sa Pampanga, si Badir Castro, mga minamahal, nag-asawa sila, halos 17 years na sila nag-ipon. Wala silang anak. Ngayon, nalungkot sila. Di wala silang anak. 17 years na eh. Nagpa-counsel sa akin sila, Brother Andy, ano bang dapat gawin namin? Sabi, hindi ko na alam anong dapat gawin nyo. Ang ituro ko lang sa iyo, manalangin kayo. Manalangin. Pumunta na sila sa doktor, wala pa rin eh. Lahat. Huwag sa albularyo, kaya delikado, baka lagyan na ng tangay mo dyan. Manalangin. Fasting sila, fasting. Alias, sabi ko yung prayer nyo, ganito. Hindi yung Lord, bigyan mo kami ng mga anak. Huwag yan. Lord, bigyan mo kami kahit isang anak na lang sa iyong kalooban. Alam ko wala imposible sa iyo. Matanda na kami, Lord. Malaman mo na, after mga 2 months, lumapit sila, nagulat yung beloved wife niya, nabuntis na. Palakpak. Nung nabuntis ng beloved wife niya, dahil hiningi nila isang anak lang, hindi mga anak. Grabe ang Panginoon. Nung nabuntis ang asawa ng anak, nako, nagsunod-sunod na yung mga anak. Anong nangyari? Dumami yung mga anak. Lumapit sa akin, Brad. Andy, anong problema? Problema, dami ng mga anak namin, wala mapakain. Anong gawin natin sa mga anak yun? Ilagay natin sa DSWD, ano? Ay, hindi, kawawa naman. Sabi ko, manalangin kayo. Di binigyan kayo ng news ng maraming anak. Dati problema ka na wala anak, isa lang hiningi nyo. Di para mabuo yung tahan ng pamilya nyo, matawag kayong Christian home.
Manalangin ka para mabuhay mo ang anak mo, mapakain mo ang anak mo. Nalangin ka. Anong pray mo? Bigyan mo ako ng sapat na trabaho, Lord. Nalangin siya. Binigyan siya ng trabaho ng Diyos. Umpisa, panday, karpintiro lang, naging construction. Dumating ang panahon, siya na mismo dagdala ng tao, nahimo siyang kontraktor. Lahat ng anak niyang 8. Noong sunod, pinakain niya, malaki na, ginagamit magkwari, pinagpapala siya. Tinawag silang Christian home. Noon malungkot sila. Ngayon, sumubrang katuwaan nila. Bakit? Yung mga apo nila, mga makukulit. Palakpak. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ito, parents are to realize that their children are precious heritage from the Lord. Mga parents are to realize, kailangan ma-realize po natin, that their children are a precious heritage from the Lord. Ano mang heritage? Heritage. Ano yan? Tradition or achievement and belief. Ibig sabihin, nag-achieve ka mo sa inyong belief, mga minal, kayo yung mga anak nyo dumami, kaya mga anak nyo, sila po'y precious achievement from the Lord para sa iyong pamilya. Kaya maganda pag marami kang anak. Pero kung dalawa na anak mo, okay yapon. Pag isa lang anak mo, praise the Lord pa rin. At least, binigyan ka ng anak ng ating malapang noon. Ang problema lang, hindi mo kaya alagaan yung mga anak nyo. Ayaw ng Panginoon yan. Parents are to love their children. Ang mga parents, kailangan mahalin nyo ang inyong mga anak. Amen ba? Amen? Parents are to bring their children to the Lord at an early age. Itong tandaan nyo mga ginikanan. Mga parents, dalhin nyo ang inyong mga anak sa Panginoon na sila po'y mga bata pa. At an early age, turuan natin sila. Amen? Everybody praise the Lord. Parents are to love your children. Then parents are to bring their children to the Lord at an early age. Bata pa sila. Then sunod, parents are to train and discipline their children for the Lord. Yun ang gampanan ng children, ng parents. The God-fearing parents. Mahalin yung inyong anak, dalhin yung mga anak nyo sa paanan ng Panginoon bisa kahit bata pa sila. Then, parents, turuan yung anak nyo, train and discipline their children for the Lord. Turuan sila. Proverbs chapter 22 verse 6, pakibasa lang. Train up a children in the way that they should go, and when he is old, he will not depart from it. Palakpakan po natin ang Diyos. Proverbs 22 verse 6. Bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan. Ug bisan kung siya matigulang na siya ug dili mo biya gikan niana. Palakpakan po natin Diyos. So, yun po obligasyon ng parents. Love your children. In Titus chapter 2 verse 4, you have parents are to love their children. Then parents to bring their children to the Lord as an early age. Matthew chapter 19 verse 13, 14. Ilisan niya lang ni po. We are running out of time. Then parents are to train and discipline their children for the Lord. No? Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will depart of it. Turuan natin, bata natin, na siya pa'y bata pa. Amen? Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan ito. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya anong pagtuturo? Ito dito. Parents, be sure that you bring your children to Sunday school and church. Be sure, parents, kadadalhin nyo sa Sunday school ang iyong mga anak sa simbahan. Kaya dito po may Sunday school tayo sa mga bata. Para dito sila matrain, maturuan. Amen ba? Amen ba? Teach the children to obey God's and law of the country. Deuteronomy 32 verse 46. Teach the children to obey God. Turuan ang bata nga sumunod sa Panginoon and in the law of the country. Yung sa batas ba? Turuan sila. Turuan ang mga bata. Rumispito sa batas.
in the law of the country. Pray, teach the children to obey God and the law of the country. Deuteronomy chapter 32 verse 46. No? Nakalagay po sa Bible po yun. Then, parents are to provide for the children food, clothing, opportunities for an education, and means to choose their own life, vocation, under God. Ang mga bata, ang mga ginikanan, mag-provide sila mga anak ng pagkain, damit, oportunidad na sila po'y mapunta sa eskwelahan, makapag-eskwela. At sa lahat ng mga bagay-bagay na ginagusto nila sa ilang buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. So, obligasyon ng parents po yon to provide food sa children, clothing, opportunities for an education, and means to choose their own life, vocation, and under God. Kailangan po yan, dali natin sila. Obligasyon po yan. Parents are not to provoke their children to wrath. Tandaan po natin yan. Tayong mga parents, huwag natin i-provoke ang ating anak na sila'y puro sabihin natin, matunglo ka, mano ka. Hindi po natin sandalhin ganyan. May mga parents kasi pag magalit sa mga anak, sobra na. Amen. Pag malagot, ganon. Palakpak. Everybody praise the Lord. Ha? Sabi dito, parents are not to provoke their children to wrath. Ephesians 6:4. Unahin mo natin basa yan. Then, Deuteronomy 32 verse 46. Nakikinig ba kayo? Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga taga-Episo, Kapitulo 6, versikulo 4. Ug kamong mga amahan, ayaw ninyo pagsuka ang inyong mga anak, kundili matutuon hinuon ninyo sila uban sa pagbansay ug pagpahamatngon gikan sa Ginoo. Palakpakan po natin Diyos. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the future and admonition of the Lord. Dalhin natin mga anak natin, turuan natin sila. Dalhin natin sa turo ng ating Panginoon. Amen ba? Amen. Para sila po'y matuto pag lumaki. Huwag natin sandalin sa kaprubok na parang kalitin natin sila. At kayong nga mga ama, huwag ninyong pamungkahin sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Napalakpakan ba natin ang Diyos, mami naman? Everybody praise the Lord. Katulad po yung may mga bata dito, kuminsan, pag marunong na, parang may alam na, parang kukwestiyon na sa parents. Kukwestiyon na sa ginapangaral sa Biblia. Delikado po yun. Turuan po natin anak natin na they should obey God's word. Turuan natin sila sumunod. Amen ba? Amen? Dahil kuminsan, may mga parents din na hindi sumusunod sa Diyos. Dahil matitigas din yung ulo, hindi sumusunod. Kuminsan, pinaintulutan na Diyos yung anak nila mapalo. Pag napalo, siyempre makita ng nanay, tatay, yung anak pinapapalo, halos hindi na maintindihan yung sarili, saka pala magsisisi. Kasi may nangyari dito. Misang worker tayo sa Urukita na assign, isang gabi, tumawag. Kuya, kung pwede po, panihon din rin mama ko. Papa, bakit? Bigla lang ng ulo ko parang masakit na parang manhid. Kamusta mataas ang kanyang dugo. Sabi ko, ano ba kasalanan mo? Kasi nanaginip ako kuya eh. Hinubad ko yung uniforme ko sa kwarto, ayaw ko na magpagamit. Umpisa lang nun. Tapos yung blessing ko, hindi ako kumukuha ng tensionopiring. Sabi ko, wala exempted ang tensionopiring. Kahit worker ka, may blessing tatang maliit o malaki. Kunan mo ng tensionopiring, kaya obligasyon mo yan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Eh bakit tubuin mo, ayaw mo na magpagamit, mag-choir, kaya napalo siya. Ngayon, so Elias sa atin, medyo gumanda. Ngayon, bumunta yung mama niya doon kasi binigyan ng pamasahe dito. Sumama yung papa. Yung mama, hindi na dumadalo yon. Yung papa niya, dumadalo dito. Adults ko, hindi mapagamit. Wala, hindi sila magkasundo yung mama.
Magulo. Mga anak, mga backslider na. Isa lang natira. Nagpapagamit doon. Yung papa, adult squire, prayer warrior. Ang ginagawa, pag mag-announce ito ng Lucifer na, kailangan mag-fasting adults, singles and finals. Ang gawin niya yan, hindi siya mag-overnight. Dating prayer warrior, palagi nagpa-fasting, hindi na. Hindi na sa prayer warrior. Pasaway warrior na. Hindi siya mag-overnight. Para ang purpose, pagka-Sunday hindi siya kakanta kasi hindi siya nag-overnight, patakaran eh. Pero nag-iwas lang siya na mag-fasting. Pila lang, ilan na yung fasting dito eh. One meal lang eh. Alos 1 day lang eh. Kain naman. Para gampanan ng tungkulin, hindi palagi niya ginagawa yon. Every Holy Supper, hindi mag-overnight. Pero pag Sunday kakanta, hindi pa nagpapaalam. Inalalayan ko na lang. Ngayon, siguro, siniksan ko yung nanguna doon. Yan, sabihin mo siya. Para makapagsisi. Yung anak nila, hindi na maintindihan yung sarili, halos mamatay na. Sinabi sila, Ma, balik na ka mo samba. Magkasundo na ka mo ni Papa. Ikaw pa mag-ayos ka ng samba mo. Magpatarong paggamit. Mga kapatid, tinawagan, balik ka mo sa paglingkod sa Diyos. Kaya ko, handa na ako kahit mamatay ko ngayon. Basta grabe iyakan nila. Sabi ko, all things work together for good. Sabi ng nanguna doon, Kuya, gusto dala ng hospital. Sige, ipadala mo sila. Bahala sila doon. Ngayon, ilang araw, nakalabas na kanina, magaling na. Dinixto sa ata, wala namang binayaran. Wala rin bayad. Kasi, siguro, pinakita lang ng Panginoon, sabi ko, all things work together for good. Kasi hindi tayo dito nagbibiro. Kasi isa tayo, ang pamilya, Christian home, it is instituted by parents, children, lahat. Binubuo yan. Pag ang pamilya hindi mabubuo, hindi mo itong Christian home. Kaya, it breaks the peace. Mawala. It breaks the God's plan in our life. Yung peace of mind, yung peace sa pamilya, sa tahanan, mawala. Buro kaguluhan. Hindi nabubuo. Kailangan yung anak sumunod sa tatay, sa nanay. Huwag magsupak. Kahit marunong ka pa, marami ka pang alam. Hindi mo pwede, mas marunong ka pa sa parents mo. Mas marunong pa rin yung parents mo. Kaya pa hindi ka sumunod, mas marunong ka pa. Mga minamahal, hindi ka sumusunod sa order ng ating Panginoon. Nga children, you must to obey your parents so that your life will be prolonged in this earth. Palakpak. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, kaya tayo mga parents din, huwag natin dalhin sila sa provocation. Pwede natin sila pag-aralan, pwede natin silang turuan, lahat po. Pero huwag natin sila dalhin sa ginatawag na weeping, para bang, kano natin sila? The act of hating, nga ipakita ng parang galit tayo sa kanila mga minamahal. Tama-tama lang ang pagtuturo. Palapakan po natin ang Diyos. Kasi ito, sometimes when parents quarrel, sometimes parents quarrel, the frustrated one releases pin-up feeling by weeping the children. Kung minsan ang parents daw, nanay, tatay nag-aaway, the frustrated one, liba, frustrated yung nanay, o yung tatay frustrated, one releases pin-up feeling para ma-pin up niya, yung ma-repress ang isipan niya sa galit, his feeling, by weeping the children. Ibig sabihin, yung dito niya ibaling sa anak. Pagalitan yung anak niya. Para sabihin, para ma-repress lang yung galit niya sa husband o sa kanyang wife. Ayaw po ng ating Panginoon po yan. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. No? Na ganito, sometimes when parents quarrel, the frustrated one releases pinned up, repress feeling by weeping the children. The act of hating para magalit ka. This is very wrong, sabi niya. Mali daw yan. Amen? Mali yan. Everybody say, praise the Lord. Above all, let godly parents pray for the children. Sa lahat daw, yung mga makadiyos na mga parents, kailangan ipag-pray nila ang ilang mga anak. Pray that they will be saved.
para maligtas sila. And pray that will be overcome sin. Ipag-pray natin na sila po ay ma-overcome nila yung kasalanan. Palakpakan po natin ang ating nakabamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Naintindihan nyo ba? Last na tayo. The God-fearing children. God-fearing children. Mga anak na mayroong takot sa Diyos. Ano bang dapat gawin ng anak? God-fearing children. Pakibasa, Brad. The book of Exodus chapter 20 verse 12. Then Genesis chapter 22. I-recap natin yung istorya ni Abraham at saka ni Isaac. Hindi lang. Then Lucas 2:51. Kung paano si Jesus na anak ay sumunod sa kanyang ginikanan. Parents. Praise the Lord. Exodus 20, verse 12. Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta ug ginahatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios. Palakpakan Amen. natin, Diyos, maminamahal. So, yung mga God-fearing children, yung mga may takot sa Diyos ng mga anak, anong gawin natin sa ating mga parents? Sabi ng Biblia, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord hath given thee. Tahurin natin, respetuhin natin ang ating ama. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin, Diyos. Para umaba yung buhay mo sa lupa, respetuhin mo yung papa, mama mo. Mga anak na may takot sa Diyos. Amen. Amen. Kung hindi dahil sa kanila, hindi mo nakita ang kagandahan ng sanlibutan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ka nakatapos ng kolehiyo. Wala kang alam. So isipin mo palagi na malaki yung utang na loob mo una sa Diyos at sa iyong mga beloved parents. Kaya kung wala sila, wala ka. So gawin mo, igalang mo ang iyong ama at yung iyong ina upang ang iyong araw sa lupa ay, sa ibang lupa ay tatagal. Mahaba pang buhay mo dito na binigyan ng Diyos sa iyo dito sa lupa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ha? Si Isaac is a great example paano siya, how he obey his father. Si Abraham, tinawag ng Diyos, Abraham, early in the morning, rise up, go to the mountain of Moriah and fetch your ass and bring your son, your child Isaac, and make an altar there, and you have to present, give and sacrifice offering to me. Si Isaac ang ihalad mo sa akin. Nung sinama ni Abraham si Isaac, nang doon sa bundok, nagbabanday-banday lang si Abraham ng kahoy, naghimo ng altar para sunugin, nakatingin lang si Isaac, Ama, sino bang i-alay mo diyan na sakripisyo? Nang tumingin si Abraham sa kanya, tumulang luha, pati si Isaac tumuro din ng luha. Alam ni Isaac na siyang hiningi ng Diyos na bilang sakripisyo nga para ialay na patayin. Pero dahil si Isaac, grabing pagsunod sa kanyang ama. Like father, like son, how he obey his father to the Lord, at ganun din siya nagsunod. Perfect example sila. Kaya nagpagapos siya amahan, para ihalad siya, para sunugin sakripisyo na hiningi siya ng ating Panginoon. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagalit. Nagpagapos siya kay siya ang hiningi ng Diyos upang isakripisyo na halad sa Panginoon. Anong nangyari? Natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Nang malapit na sa dibdib ni Isaac ang kutsilyo, biglang nagdalugdog, nagkidlat, nagsalita ang Diyos. Abraham, Abraham, huwag mo ituloy na gawa ng masama ang iyong anak. Nakita na ng Diyos ang iyong pagsunod, panampalataya, katapatan, sinseridad, nga willing to sacrifice your son, the only son, just to obey God. Iyan po mga minibal. Kung paano tayo sumunod, ipakita natin how we honor and respect our parents to
that we call became a God-fearing children. Pag sinunod natin sila, hahaba ang buhay natin sa lupa. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kung paano ang Panginoon, Jesus as a child was obedient to His parents. Ang Panginoon bilang bata siya po'y obedient. Sumusunod siya sa kanyang amahan. Last verse po. Luke chapter 2 verse 51. So ang Christian home binubuo. Ulitin ko po mga minamahal. Kung nakikinig pa ba kayo? Everybody say, praise the Lord. A Christian home is an institution where parents are bound together by Christian love, where children are welcome, scripturally instructed. And the Lord Jesus not only the supposed head of the home, but the actual head where parents and children gather daily for family worship. Kailangan mag-gather palagi magkaisa ang buong pamilya sa loob ng tahanan. A Christian home is a place where member of the family enjoy rest, privacy, a sense of security, and learn to work, play, pray, and plan together. A Christian home is in which members learn to regard one another as having equal rights, where loyalty, honesty, and cooperation are practiced and learned by each member of the family team. Yan po ang Christian home. A Christian home is one of that radiates Christ. Ibig sabihin, we always put proceeding Christ-centered. Sa Kristo tayo katingin. Welcome strangers and dispenses hospitality without measure. Wala pong pili po yan. And Christian home consists of God-fearing father, God-fearing mother, and God-fearing children. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag-ibasa, Brad, last na versikulo. Luke chapter 2, verse 51. Hallelujah, praise the Lord. Lucas Kapitulo 2, versikulo 51. Hallelujah, praise the Lord. Og siya milugsong kuyog kanila, og niabot sa Nazaret, og siya masalugtanon kanila. Kining tanan mga butanga, itipigan sa iyang inahan, sulod sa kasing-kasing niya. Amen. Palakpakan po natin. Si Jesus na bata naging masinugtanon sa kanyang ginikanan. Kaya tinago ni Maria sa loob ng kanyang puso yung nakita na sa kanyang anak nga si Jesus, nga siya po ay naging masinugtanan. He always obeying them. Matutuwa ang ating mga parents kung kita mga anak ay matinumanot. We always respect them and we have always honor them and we will always obey them. Hindi po mula sa puso nila nakita lang ating magandang ugali. Ipagmalaki po tayo nila sa ibang mga tao. Glory to God, yung anak ko. Obedient. He always obey us. Sumusunod sa amin. Kaya makita po yung buo ng pamilya nga always bounding together to become a real Christian home. Bakit? Ang Diyos na mamagitan sa ating kalagitnaan. Ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasiyahan, kagalakan, hallelujah, sumusunod tayo sa plano at order ng Diyos. Aron mabuo ang ating tunay Kristiyanong tahanan. Mayroon po pangintindihan, mayroon pong pagsunod, mayroong pagmamahalan. We always bounding together daily in prayer and worship. Hindi po tayo magkanya-kanyang diskarte. So parents, you must to teach your children and train your children in the way in the Lord. Dalhin natin sila upang sila po'y lumaki na may takot sa ating Panginoon. Awitan po natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Inuturuan po tayo ng Diyos upang matawag tayong tunay na Kristiyanong pamilya. Tingnan natin sa ating sarili ngayon nung napag-aralan natin salita ng Diyos. Ang ating bang tahanan, Kristiyano? Kristyanong tahanan ba ang ating tahanan ngayon? O base hindi pa? Nawa,
yung mga aral na pag-aralan natin, masunod natin, ma-apply natin sa ating buhay upang matutuwa ang ating mahal na Panginoon. Awitan natin, Diyos, mamita. Manalangin ka sa Panginoon na tayong mga anak, tayong mga ama, tayong mga ina, masunod natin ang order at plano ng Diyos sa ating loob ng tahanan. Dahil Kristiyano tayo, kayang masunod sa ating tahanan ang kautusan ng ating Diyos sa ating buhay. Hallelujah! Tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala na karamdaman. Hallelujah. O kapighatian, ang kagalakan, makakamtan. Bayo ka mo. Awitan ng langit na tahanan, sa akin ay kanya inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Salamat sa tahanan sa langit, Lord. Galuhay kanya papahiran, magaluhay kanya papahiran, magaluhay kanya papahiran. Singgit na nila, sino ka man? Hallelujah. Gabit araw ay lumipas na dahil sa Diyos ang liwanag. Hindi masasabi, gulo na pinagagapan. Sa galay dito, tubig ay salamat. Ansyunatan, salamat sa mansyunatanan, nagbibigay ng buhay. Singit, hallelujah. Langit at tahanan, ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Magaluhay kanyang papahiran, magaluhay kanyang. Salamat, Lord, pahiran maming luha. Magaluhay kanyang. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Sa akin ay ganyan inilaan. Salamat, Lord. Makikita natin ang bukan. Magaluhay kanya, Papa.
Hallelujah. Hallelujah. Salamat, malapay noon. Dito pa lang sa lupa, binubuo mo ang aming tahanan. Dahil alam namin, giandaan mo kami ng tunay nga tahanan sa langit. Kaya dito sa lupa, binubuo mo ang aming tunay nga tahanan. Dahil yung tunay mong tahanan sa langit, hindi masisira. Walang sakit, walang karamdaman, walang kaguluhan doon. Kaya kailangan sa lupa, mayroon na kaming kapayapaan nga magbuo ang aming tunay nga tahanan. Dahil hinandaan mo kami ng tunay nga tahanan sa langit. Hallelujah! Puno ginto, kapayapaan, kasiyan, kagalakan, plus buhay na walang gan. Hallelujah! Thank you so much, Father Jesus, for this hallelujah promises to us, Lord. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Itaas yung kamay niyo, mga minamahal. Panalangin tayo na ating magampanan ang order ng Diyos at plano sa ating Kristiyanong tahanan. Opo, malapay noon, nagpasalamat kami. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na mamuhay dito sa lupa sa tunay naming tahanan. Na kaming mga magsinabtanay, magintindihan kami upang makita ang kalinaw, kapayapaan, kasiyan, kagalakan noon. Mabuo ang aming Kristiyanong tahanan. Pagpalain mo kami lahat sa material, pinansyal, physical, spiritual na bagay, Lord. Palakasin mo kami, tulungan mo kami, kabagan mo kami, Lord. Di ko lang pulod ang aming nasanlasikon mo kami. Panginoon, wala aming magawa pag wala ka. So, dalangin propeta mo na pastor, in Jesus' name, hallelujah. Singgit, hallelujah. Hallelujah, singgit, hallelujah. Jesus. Ipatong kamay sa ulo nyo. Lahat tayo mag-rebuke. Yes, minsan ang paulit babang kapangyarihan mo sa aming kalagitan, malapay noon. Tulungan mo kami sa oras na to. Hallelujah. Dalangin, propeta mo ng pastor. I may the darkness. Remove infirmity, sickness, and disease. Cast out from that children in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. Let them promise much. Bless that children, financial, spiritual. Bless them so much, my God. Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Palagpakan po natin Diyos, ma'am na mahal. At po tayo tumayo. Tapos yung kamay, tayo po'y lumukso. Sabihin natin, 3 bis malakas. Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! May mahal, huwag mag-absent. Linggo,